Isang kamangha-manghang sulyap sa kasaysayan ng prekolonyal na Cavite, ay ang eksistensya ng matandang bayan ng Silang. Gayunpaman, ang eksaktong lokasyon ng makasaysayang komunidad na ito ay nananatiling nababalot ng misteryo. Upang matuklasan ang kinaroroonan nito, at palalimin ang ating pag-unawa sa mayamang kultura at pangkapaligirang pamana ng Cavite, ang Cavite Studies Center sa De La Salle University Dasmariñas ay aktibong nagsasagawa ng pananaliksik. Inaanyayahan ka namin na samahan kami sa paglalakbay na ito ng pagtuklas at pagpapahalaga, habang nagsusumikap kaming buksan ang mga lihim ng nakaraan ng Cavite at ipagdiwang ang namamalaging pamana nito. Sa aklat ni Dr. Isagani Medina, na Cavite Before the Revolution, nakakaintriga na binanggit ni Medina ang naglahong bayan ng Silang, na pinangalanan na Silang Viejo. Ang unang lokasyon nito ay humigit kumulang 4 na liga ang layo mula sa kasalukuyang lugar ng bayan ng Silang. Sa huling bahagi ng 1870s, ang mga labi ng naunang pamayanan ay maaari pa ring makita sa gitna ng mga guho nito. Ang taunang liham ni Juan de Rivera sa Maynila, na may petsang 11 ng Hunyo taong 1603, ay nagbibigay ng karagdagang kaalaman sa nawawalang bayang ito. Inilalarawan nito ang isang magandang setting sa tabi ng ilog na pinalamutian ng kagubatan na puno ng mga katutubong prutas, na nagpinta ng isang matingkad na larawan ng dating kagandahan ng Silang Viejo. Ang pagsisiyasat sa mga makasaysayang talaan, at arkeolohikal na ebidensya, ay nag-aalok ng mga mapanuksong pahiwatig. Ang mga account tulad ng sulat ni Juan de Rivera, ay nagbibigay ng mga paglalarawan sa isang tanawin, na maaaring umaayon, sa mga modernong, geographical na katangian. Ang pagkakaroon ng guho na nabanggit sa huling bahagi ng ika-19 na siglo ay nagmumungkahi ng isang nakikitang bakas na iniwan ng Silang Viejo, at nagpapahiwatig ng mga potensyal na archaeological site na naghihintay na tuklasin. Ang una natin pagbabasihan sa pag-aaral na ito, ay ang nakasulat sa libro ni Dr. Medina, na ang pangalan ng site ng nawalang matandang bayan ng Silang, ay tinawag na Maitim. Sa kasalukuyan, ang pangalan na lugar na Maitim ay eksistido pa rin na ginagamit sa kasalukuyang panahon. Una ay ang Maitim Segundo, na nasa bahagi ngayon ng lungsod ng Tagaytay. Ang ikalawa, ay ang Maitim Primero, na bahagi ngayon ng bayan ng Amadeo. Karagdagan pa, na sa libro ni Professor Teresita Palma Onnabia, ay binanggit din na ang barangay ng Lalaan, Primero at Segundo, ay tinatawag din sa pangalang Maitim. Ang una muna nating tutukan ng pag-aaral, ang toponomiya o pangalan ng lugar na tinatawag na Maitim. Hinango ang pangalan ng lugar sa kulay ng lupa, na tumutugon sa uri na tinatawag na Tagaytay Loam, na nagmumula sa hilagang panig ng Tagaytay, hanggang sa Lalaan, na hangganan nito bago pumasok sa area ng poblasyon ng Silang. Sa ginawang pag-aaral na nalathala sa Journal ng Technical Bulletin of the Tropical Agriculture Research Center, No. 24, na may pamagat na Characteristics and Genesis of Volcanic Ash Soils in the Philippines. Dito ay makikita na ang pinagkunan ng mga researchers, ng mga sample sa pag-aaral ay mga area na nabanggit natin kanina. Lumilitaw na ang pagbanggit sa Maitim, ay hindi lamang katawagan, sa isang espesipikong lugar, kundi, isang pasilyo o kahabaan ng lupa na nagmumula sa Tagaytay, hanggang sa dulo ng Lalaan, na hangganan ng pueblo ng Silang. Ang kahabaan ng pasilyo ng Maitim ay kumakatawan,
Sa pinakamakipot na pagitan sa dalawang pangunahing ilog ng Cavite, ang Ilang-Ilang River System, sa kanluran na nagtatapos sa bayan ng Noveleta, at sa silangan bahagi naman, ang Tibagan River System, na nagtatapos naman sa Binakayan. Mahalagang pahiwatig na ibinigay sa sulat ni Padre Juan de Rivera, na ang matandang pamayanan ng Maitim, ay isang malawak na taniman ng mga punong namumunga, at nasa tabi ng ilog. Isa sa katangian ng ilog Ilang-Ilang at Tibagan, ay ang pagiging malalim ng mga ito, magmula sa area ng malabag at palalim ng palalim hanggang bumababaw pagkatapos na makarating sa gitnang bayan ng Dasmariñas, General Trias, at Imus. Kung uunawain lamang na mabuti, ang binanggit sa ulat, na ang lugar ng nawalang matandang pamayanan ng silang, ay natataniman ng mga katutubong puno na namumunga, ipinapakita nito, na ito ay nasa isang watershed area para sa dalawang pangunahing ilog ng Cavite. Sa ganito, ang matandang pamayanan ng silang ay nasa isang headwater sa kaitaasang bahagi ng Cavite. Ang susunod natin na pagbabasehan sa pag-aaral na ito, ay ang lumang mapa noong 1834, na sumasakop sa mga probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas at Tayabas. Mahalaga ang mapa na ito ng 1834, ito ay dahilan sa makikita rito ang matatandang mga landas sa bawat probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas, at Tayabas. Kahit na sa taong 1834 ay establisado na ang poblasyon ng silang sa kasalukuyan nitong kinalalagyan. Makikita pa rin ang road networks na nag-uugnay sa poblasyon ng silang sa kanyang mga kalapit na pamayanan. Una ay ang daan mula Indang, patungo sa silang. Ikalawa, ang daan mula sa pamayanan ng Masilaw, patungo ng silang. Pangatlo, ang daan mula sa Kabuyaw, patungo sa lugar ng area ng Maitim. Pang-apat, ang Matarik at Liko-Likong daanan na nagmumula sa Talisay, papanhik ng Tagaytay. Mapapansin sa lugar na aming binibilugan, ang pamayanan ng Talisay, at lilipat tayo sa kasunod na mapa. Ang kasunod po na mapa na aming ipapakita sa inyo na nalathala rin noong 1834. Ngunit malinaw at higit na may makikitang tayong mga detalye.
Sa mapa na ito, ay inaanyayahan po namin kayo na tingnang mabuti ang area na amin ngayong binibilugan. Malinaw po rito na makikita ang description ng lugar na Ruines de Tanawan. O, labi ng matandang bayan ng Tanawan, na ang mismong lokasyon nito ay ang dulo sa ibaba ng kasalukuyang Ligaya Drive, na kalsadang nagdudugtong sa kaitaasan ng Tagaytay City. Ang nasabing labi ay dahilan sa pagsabog ng Bulkang Taal noong 1754, at ang paglipat nito sa kasalukuyang poblasyon ng nasabing bayan. Babalikan po muli natin ang mapa, para ipakita ang area ng silang at mga karatig pamayanan nito. Sa mapang ito ay makikita ang network ng mga landas, na daanan magmula sa matandang bayan ng Tanawan, na pumapanhik patungo ng Tagaytay. Ang mahabang landas daanan na nagmumula sa lawa ng Laguna, sa bayan ng Tabuco o Cabuyao ngayon, ang landas na ito ay dumadaan hanggang sa pueblo ng Indang, at kung babagtasin pa ay aabot sa area ng Dalampasigan ng Batangas. Ngayon po ay pansinin, ang area na aming binibilugan, mapapansin na may pananda na ginamit sa mapa, na kumakatawan sa isang istruktura. Sa pananda na ginamit sa mapa, kalimitan sa mga pueblo ay ipinakikita ang simbahan bilang sentrong pangkomunidad ng mga pamayanan, katulad ng makikita sa Masilaw, matandang tawag sa Amadeo, Silang, Indang, hanggang sa San Francisco de Malabon at Santa Cruz de Malabon. Dahilan sa ang istruktura na ginamit na pananda sa mapa ay hindi isang simbahan, sa ganito, ang nakikita nating pananda sa sanga ng mga matandang daanan, ay mahihinuhan na isang halon. Upang maunawaan ang katuturang historikal ng salitang halon, ay kailangan nating sangguniin ang Vocabulario de la Lengua Tagala, ni na Padre Naceda at Sanlúcar. Ang halon ay isang matanda at limot na salitang Tagalog, na nangangahulugan na isang malaking bahay, o isang lugar kung saan tumitigil ang mga manlalakbay. Mapapansin na ang istruktura ay nasa sanggang daan ng mahabang kalsada na namumula sa dalampasigan ng Laguna de Bay, patungo sa interior na bahagi ng mataas na lupa ng Cavite. Sa ganito ang lugar ay estratehiko para sa paglalakbay ng mga mangangalakal at sa pagsasakatuparan ng kaayusang panlipunan. Sa ganito ito ay maaring himpilan ng mga kwadrilyero. Dahilan sa sinabi sa libro ni Dr. Isagani Medina, na noong 1870 ay matatagpuan pa ang mga guho sa pamayanan ng maitim, sa ganito ay mahihinuhan na ang nasabing istruktura ay gawa sa bato, at posibleng naitayo sa maagang mga taon ng kolonyalismo ng Espanya sa Pilipinas. Upang magkaroon tayo ng biswal na pagkaunawa sa posibleng anyo ng istruktura na nasa pamayanan ng maitim, hayaan po ninyo na ipakita po namin sa inyo ang hitsura ng estansang luma sa pueblo ng Imos. Mula po sa ginawa naming pag-aaral, amin pong sinasapantaha ang mga sumusunod na conclusion. Una, ang maitim ay isa ng matandang pamayanan bago pa dumating ang mga Espanyol. Ito ay dahilan sa eksistensya ng mga matandang networks na nag-uugnay sa mga pamayanang dalampasigan ng lawa ng Taal at Laguna de Bay, sa kaitaasang lupa ng Cavite. Pangalawa, ang kahalagahan ng sanggang daan sa area ng maitim ay mapapatunayan sa pagkakaroon nito ng istrukturang gawa sa bato, na posibleng himpilan ng mga kwadrilyero, at tigilan ng mga nanlalakbay. Pangatlo, ang mismong matandang pamayanan ng maitim na siyang kinaroroonan ng matandang pamayanan ng Silang ay ang mismong kasalukuyang barangay na tinatawag na Buho. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.